Ito naman ang good news sa mga kapatid nating minimum wage earners sa Metro Manila. Aprobado na po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang aumento sa sahod. Base sa inilabas na wage order na inaprubahan noong June 27, nagdesisyon ng Wage Board na dagdagan ng 35 pesos ang minimum na sahod ng mga pribadong manggagawa dito sa NCR. Ibig sabihin magiging 645 pesos na ang sahod dito sa Metro Manila mula sa kasalukuyang 610 pesos pa lang kada araw. Habang 573 pesos naman kung nasa agricultural sector, manufacturing o retail business kayo na may 10 hanggang 15 empleyado lang. Epektibo ang wage hike 15 araw matapos mailabas sa mga pahayagan ang naturang wage order. At sa puntong ito, balikan po natin si Assistant Secretary J.C. Marquez, co-spokesperson ng DSWD tungkol sa planong taasan ang cash grant para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps beneficiaries. Dito raw sa plano nila, hindi na kinakailangan dumaan sa Kongreso para amyendahan ang batas. ASEC, posible nga bang maipatupad po itong planong dagdag na cash grant sa 4Ps kahit wala pong legislation? Tama ka dyan, Cheryl. Magandang tanghali muli at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Kung matatandaan po ninyo nitong unang bahagi ng taon ay nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-adjust ang halaga ng cash grants sa ilalim ng ating Pantawid Pamilyang Pilipino Program. So kasama nga sa direktibang ito ang otomatikong pag-adjust sa halaga ng cash grants kahit walang legislation o batas. Bunsod ito sa pagtitiyak na ang tinatanggap na cash grants ng ating mga beneficiaries ay dapat na makakatulong pa rin sa kanila laban sa inflation o yung pagtaas ng halaga ng mga pangunahing bilihin. Go ahead, ASEC. Sige po. Sa kasalukuyan nga po, ang DSWD ay patuloy po ang ating discussions at pakipag-ugnayan sa National Economic and Development Authority, Philippine Statistics Authority at Philippine Institute for Development Studies or PIDS hinggil sa pagbubuo ng isang panukala na itaas nga ang halaga ng cash grants para sa benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kasi po, at this po, now, 750 ang ibinibigay po sa health grant. 300 per child sa elementary. Kung nasa elementary school, 500 per child kung nasa junior high school, and then 700 pesos per child sa senior high school at 600 pesos sa rice subsidy. Ito pong mga sabi nyo nga pong grupong bubuo o kinakausap po ng DSWD, doon pa lamang po ba malalaman, dito pa lang pag-uusapan kung magkano po ang posibleng idagdag sa cash grant? Yes, tama ka dyan, Cheryl. No? Gaya nga ng aking nabanggit ay nasa proseso pa tayo ng pag-aaral. Talagang masusi natin pinag-aaralan ang pagbubuo ng nasabing panukala. And makakaasa kayo na oras na mabuo ang panukala ay ibabahagi namin sa inyo ang mga detalye nito. Sa ngayon ay isa ito sa mga prioridad ng ating ahensya upang matulungan ang mga benepisyaryo ng programa. Pero kailan po ang target na ipatupad itong dagdag benepisyo sa 4Ps? Aasahan po ba yan ng mga beneficiaries within the year? Hopefully, masapinal natin ang panukala this year and para hopefully next year kung ito ay talaga namang pinal na ang nasabing pag-adjust ng grants at talagang meron na tayong sapat na pondong pagkukunan since ito ay ipepresenta pa sa ating mga economic managers at for approval mismo ni Pangulong Marcos. Kasi malaki din po ang kakailanganin, pero so far ngayon sa 2024 General Appropriations Act nasa 106.335 billion po yung budget. But then again, ang target is for the 2025 budget. Yes, Sherry, tama ka dyan, no? So ang more than half of the budget of the agency ay talaga namang nasa 4P since ito ay isang the flagship program ng gobyerno against poverty reduction and a human capital investment program na talaga namang nagbibigay ng assistance patukoy na sa edukasyon, sa kalusugan ng ating mga 4Ps monitored children. So napakahalaga nito, no? Lalo na over the years na devalue yung halaga na nare-receive nila. And marami na ring economic shocks after ng pandemic.
talagang na-expose ang ating mga benepisyaryo. So talaga namang nabago ng socio-economic landscape. Kaya naman kailangan ng i-update ang mga natatanggap na grants ng ating mga 4Ps beneficiaries. Well, kamusta rin po yung paglilinis ninyo dun sa listahan ng beneficiaries po para matiyak na mapunta yung ayuda sa mga tunay na nangangailangan? May dagdag, may bawas na po ba, nabawasan na ba, tas nadagdagan na rin ng mga dapat talagang nakakakuha? Yes, tama ka dyan, Cheryl. No? So mula 2019 hanggang this year, 2024, ang bilang ng mga benepisyaryo na nag-exit kasama na ang mga bagong assessed na self-sufficient ay nasa 1.8 million households. Kabilang dito ang mga benepisyaryo na dumalo sa mga pugay tagumpay, wala ng eligible at monitored children, at mga nag-self-sufficient na sa nagdaang Social Welfare and Development Indicators Reassessment. Batay na rin sa direktiba ni Secretary Rex Gatchalian. So ngayon po, ang nasa listahan natin, gano'n na po pa rin karami na beneficiaries? Nasa 4.3 million households po ang aktibong miyembro ng 4Ps sa buong bansa na patuloy na nakatatanggap ng cash grants para sa kanilang edukasyon, nutrisyon at kalusugan. Is this the max po na dami na kaya pong tugunan? Lahat po ba ng nag-a-apply ay na-accommodate naman po? Cheryl, na base sa RA 11310 o yung 4Ps Act, 4.4 million households ang itinakda ng batas na makover ng 4Ps. So, as much as possible nga na marami tayong makover, kaya lang ito ang itinakda ng batas. So now that we have so far 4.3, so may mga 100,000 pa na ina-assess kung pwede pong makasama doon po sa ating So listahan. para maisama natin sa programa ng mga tunay na nangangailangan ng ayuda mula sa ating pambansang pamahalaan. Okay, patuloy na lamang din po kaming magbabantay dito po sa plano ng DSWD nga na sana'y madagdagan po ang cash grant sa 4Ps. But sabi nyo nga po, ASEC, baka next year na yung implementation sakaling maaprubahan po itong dagdag na ayuda. Marami pong salamat sa inyong oras, ASEC JC Marquez ng DSWD. Magandang tanghali po.